i-classify po yung failure na sinasabi. Okay? Because there are people can be considered success but are spiritual. And that is one truth that we have to accept. It is a truth. Let us read in the book of Revelation, Apocalypse 3:17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan at hindi mo nalalamang ikaw ang apa at maralita at dukha at bulag at gubat. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran at ng pampangit sa mata na ipangit sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Kapatid, ano merong tao na sabi niya, ako mayaman, nangangailangan ng katunan. Pero ang assessment sa kanya ng Diyos, he is spiritually bankrupt. Sabi kasi ng Diyos, hindi mo nalalaman na ikaw, aba, maralita, dukha, bulag, at buwan. In spite of the fact na ang maniwala niya is but the God, the most powerful God who knows everything in a person, says, you are rich, you are miserable, poor, blind, and naked. Sa 18, sabi niya, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. You see, meron mga tao considered as victorious or successful, but spiritually, they are bankrupt. Kasi meron tao successful in life in terms of this world, but spiritually a failure. Marami pong mga bansa ngayon, kapatid, hindi naniniwala sa Diyos, pero mayayaman. It seems na wala silang problema. Hindi sila naniniwala sa Diyos, pero mayayaman sila. Gaya ng mga bansa sa yung Sweden, ang taas naman dyan, na bilang ng atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Sa Russia, maraming mayayaman dyan, hindi naniniwala sa Diyos. What kind of a failure you want us to be? Alam mo, kapatid, hindi natin hayaan sa pagpapalit ng pananampalataya ng failure. Kaya natin may mas maraming success na hindi naniniwala sa Diyos. Kaya ka dumadami atheist na ang hindi nalalaman ng tao, si Satanas pwedeng magbigay ng material success sa tao. Nakakapagbigay ng material success sa tao, si Satanas. Sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, maaaring pagpalain ni Satanas yun. Dahil si Satanas ay may kapangyarihan. Kaya kung hindi tayo matalino spiritually, baka akala natin, tinanong mo sa ating bansa. Merong isang successful billionaire sa Pilipinas. Ang kanyang kaluluwa ay pinakakita kay Satanas. Kung nag-uumpisa siyang magnegosyo, sabi niya kay Satanas, pag ako nagtagumpay ngayong araw, pinagtiwala yung kanyang kaluluwa kay Satanas. Pagka ganun ang gagawin mo, magyayari yung sinasabi ko sa Zephaniah 1:18. Kahit ang kanilang pila o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa katawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusubok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang panlibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitaan sa Bakit yung gains yung material wealth? Yun, no? Kasi sabi ng Diyos, kahit ang nakikita, kahit hindi makakapagligtas sa kanila sa kaarawan ng abuutan ng Panginoon. Kaya sabi ni Cristo sa Mateo, makamtan mo man ang buong sanlibutan. Nasa Marcos din yun.
Ano ang mapapakinabang ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, hindi Pilipinas, buong sanlibutan, kung mapapahamak naman ang kanyang buhay. Kaya hindi wealth ang pinag-uusapan bilang success, hindi prestige, hindi honor, hindi glory above men. Ang tagumpay, pwede sa pulubi. Si Lazaro nagtagumpay. Hindi siya nagnakaw, nag-aabang lang siya ng bubo na nahuhulog doon sa dulang ng mayaman. Meron pa siyang sakit, hindi gumagaling. Hinihimuran pa ng mga aso. May baka nakahigit na aso natin. Pero ang sabi niya, pagkamatay ni Lazaro, dinala siya sa sinampong. Yun ang mayaman na hindi nakasabi ng pagkakamaayos, napunta naman sa paglilipan. Kaya hindi ang success na susukat dahil marami ng pera, makikita rin ang pagdating ng araw. Sabi ng Diyos kasi, makamtan mo man ang sanlibutan, mapapahamak mo ng Oo, kanina pa yung ano ko. May bantay doon. Nangyari ako eh, ulit. Kasi ako namimili. Gumawa ng Biblia, tao. Sabi nga ng ibang, yan naman ay kapiblia, tao lang gumawa. Eh, sino naman ang gagawa? Sino naman ang susulat? Pag pinasulat mo sa manok, Bibili ka? Kaya yung mga doktor nga, sabi ng mga tao, at kung yung balikan mga doktor, kung sulat, parang sulat. Eh, masulat ko sa angkin, lalo hindi ko maintindihan. Iba naman ang wika ng mga angkin. Kung tao ang babasa, tao rin ang pinasulat ng Diyos. Ang nagpasulat ang Diyos. Kagaya kay Propeta Daniel. Basahin natin ang Daniel 12:4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paro't parito at ang kaalaman ay lalago. Ayan. Ang sabi ng Diyos kay Daniel, isinulat niya, sa panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paro't parito. Ang kaalaman lalago. Kita mo yun? Ano ba malay ni Daniel doon? Nasa panahon ng kawakasan maraming tatakbo ng paro't parito. Nung isulat niya 3,000 taon na halos ang nakakaraan. 3,000 taon ka, umatras ka ng 3,000 taon. Wala namang mataas na kaalaman ng siyensya sa tao yun Pero nung bata nga ako, ang amin lang libangan, radyo lang. Kasi wala pang television sa Pilipinas. Nung bata ako, radyo lang, nakikinig kami. Kwento ni Lola Basia, Kapitan Kidlat, ayun. Ito na, yung araw. Mga kwento-kwento, nakikinig kami sa radyo, magkakapatid kami, nakaikot kami sa radyo. Bagtang huli, dumating ang tatay ko, may malaking taho. Nung ikabitin, may tao na. Meron ng radyo, may tao pa, meron ng television. Bagtang huli, television, naging color na. Television. At tapos lumabas na yung computer. Tapos ngayon may cellphone na. Nung araw, para makatawag ka sa telepono, pipila ka dun sa operator, tatawag ka sa long distance. Maraming pinagdudugtong ko yung operator gano'n. Abang ako ng abang. Tagal. Minsan, 4 na oras na, di ka makatawag lang yung long distance mula sa Bicol hanggang Maynila. Pero ngayon, kahit nasa mundo ka, makatawag ka na Tama yung sabi ng Biblia. Marami ang tatakbo ng nakakaalam ng hinaharap. Sinabi yan kay Propeta Daniel, 3,000 taon na nakakaraan. Kung panahon na yun, wala pang maraming tumatakbo ng paro't parito Gaya ng mga sasakyan sa lupa, sasakyan sa dagat, sasakyan sa himpapawid. Wala pa yun. Pero sabi ng Diyos, ang kaalaman o ang siyensya ay lalago. Totoo ba? Totoo. Yun ang pruweba na masisiguro natin sa salita. Kasi siya lang naman ang nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap. Walang taong nakakaalam nun, 3,000 taon na nakakalipas. Walang Barado ng magkakaroon ng computer, ng robot, ng satellite, ng mga rocket ship, walang nakakaalam.
lang ng tatlong Kanina no, pero may na alam na baliktad ng sasakyan. kaya ipinasulat na sa Biblia, bilang pango ng salita. Bago pa mangyari, para maniwala tayo ng salita. Sa mabigatang po. Basahin natin ang 2:9. Anong klase? Narito ang mga dating bagay ay nangyayari na. At ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko. Bagong mga litaw ay sinasaysay ko sa inyo. Nang magsalita ang Diyos bago pa lumitaw, sinasaysay niya na. Bago pa mangyari, sinasaysay niya na. Ano ang dahilan? Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. Ayun, kaya pala inuuna na ng Diyos na bago pa mangyari, sinasabi na niya, para kung mangyari, sumampalataya tayo. Kaya ako naniniwala ang nakasulat sa Biblia. Ipinasulat niya ng Diyos. Ang nakasulat, mga propeta, mga apostol, at mga evangelista. At yan ay totoo dahil ang kasaysayang nakasulat sa Biblia ay mga pruweba sa istorya natin nalalaman. Mga bato, may pruwebang nakita sa mga bato, nakasulat sa mga bato, mayroong mga nakitang mga reliquias, may nakitang mga fossil records na nagpapatotoo na ang Biblia ay totoo. Magdalaw na